Tila ang amang mahal, Anak, Espiritong banal, noon, ngayon, kailan pa man. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako, sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ko sinasabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli magandang tanghali sa ating lahat. Dakilang kapistahan ng banal na Santatlo, iisang Diyos na may tatlong persona. At ang bawat isa sa atin ay matatandaan, at ang mga bata ganun din, na bago tayo turuan ng anumang dasal, tinuro muna sa atin ng ating mga magulang, ng mga katekista, ng mga pari, kung paano gumawa ng tanda ng krus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At ipinapahayag kaagad-agad sa mga tinuturuan ng pananampalataya na ang isang Diyos na ito na ating sinasamba may tatlong persona. At yan ang kapistahan na pinagdiriwang natin ngayon. Talagang misteryo. Paano nga ba ang isa ay tatlo at ang tatlo ay iisa? Kahit saan natin tignan dito sa ibabaw ng mundo, hindi po pwede na ganoon. Ngunit hindi sa mundo na ito ang misteryo ng banal na Santatlo. Bahagi yan ng misteryo ng Diyos. At sa halip, hindi yung maintindihan at maisiksik natin sa isip na ang isa ay tatlo at ang tatlo ay isa, kundi pinakilala sa atin kung sino ang Diyos. Sa unang pagbasa, laman na kaagad noon, kasama sa paglikha, ando doon ang salita. Kasama sa paglikha, tulad doon sa unang pagbasa, ando doon na ang buhay, ang Espiritu Santo. At nang nilikha ng Ama ang sanlibutan mula sa pag-ibig. At nang magkamali ang tao at ninais niyang isugo ang anak dahil din sa pag-ibig. At nang ang anak ay bumalik na sa Ama, isinugo naman nila, laman naman ng ebanghelyo natin ngayon, ang Espiritu Santo ang patnubay, at dahil din yan sa pag-ibig. Kaya ang turo sa atin ay hindi lamang yung isang Diyos na may tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu, kundi sa pag-iral ng tatlong persona ng iisang Diyos ay nananatili ang pag-iral ng pag-ibig. Kaya sa lahat ng nagtatanda ng krus, sa lahat ng sumasamba sa isang Diyos na may tatlong persona, ito ang turo ng kapistahang ito, na matutunan natin ang ugnayan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Walang iba kundi
pag-ibig. Father, napakapalasak naman yan, pag-ibig. Kahit saan naririnig namin, dapat may pag-ibig. Kaya nga dito sa Ebanghelyo, sinasabi dito na isusugo ko sa inyo ang Espiritu Santo at ipapahayag sa inyo ang katotohanan. Ang pag-ibig ay dapat nakabase sa katotohanan. At walang makasusunod sa Diyos, magiging banal na sinungaling na labas sa katotohanan. Ang katotohanan din, tulad ng tema ng ating nobinaryo ngayon, ay ang pundasyon ng pag-asa. So unahin natin na walang pag-ibig kung walang katotohanan, sapagkat ang pag-ibig ay umiiral sa totoong pinapahayag, salita, ginagawa. Kaya kapag ang pag-ibig ay salawahan, pag-ibig ay mapagkunwari, ang pag-ibig ay sinungaling, ang pag-ibig ay mapagbalat kayo, walang bunga itong kagalakan, kasiyahan, kundi sakit ng puso at kaguluhan. Kaya ang pag-ibig, ang Diyos ng pag-ibig ay nagsisimula sa katotohanan. Gusto nating baguhin ang lipunan natin, wag lang tayong magsabi na mag-ibigan, simulan natin sa pagiging makatotohanan. Gusto ninyong maging matatag ang inyong pamilya, isang matibay na pundasyon ng pamilya, katotohanan. Kaya ang bawat member ng pamilya dapat hindi sinungaling, hindi naglolokohan. Kapag merong nag-iibigan na may kasinungalingan, may masasaktan. Kapag may pamilya na may kasinungalingan, mawawasak. Kapag ang lipunan, puro kasinungalingan, madidelay ang impeachment. Kasi puro kasinungalingan. Kaya kung gusto nating baguhin ang lipunan, ang pamilya, ang pananampalataya natin, dapat ang isang tao ay makatotohanan. At sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, hingin natin na tayo'y maging makatotohanan. At tulad nga ng tema ng Hubileo, tulad ng tema ng ating nobinaryo at kapistahan sa pagkapistahan ni San Juan Bautista, pag-asa rin ay nakabase sa katotohanan. Kapag tayo ay puno ng pag-asa, umaasa tayo, syempre, wala kang inaasahan sa buhay mo o wala kang inaasam na pangit, na masakit, na masama. Ang gusto natin, mabuti, kagalakan, tagumpay. Pero kapag ang inaasam natin nakabase sa kasinungalingan, sa hindi totoo, tulad ng mga scams, tulad ng mga panloloko at panlalamang, ano ang dulo nito? Sakit, pananamantala, kaguluhan. Kaya ang pag-asa ay dapat lagi ring nakabase sa katotohanan. Marami tayong inaasam sa lipunan, sa pamilya at sa buhay natin. Dapat nagsisimula tayo sa katotohanan. Kung gusto mo ang iyong anak na maging matibay, na magtagumpay, huwag mo siyang pupunuin ang kasinungalingan. Bigyan mo ng katotohanan ng buhay. Anak, sa buhay maraming manloloko. Anak, sa buhay ay hindi pwedeng sarili lang. Dapat makisama ng mabuti. Anak, hindi pwedeng ikaw lang. Dapat merong iba rin. Yan ang mga katotohanan ng buhay. Kaya kung gusto natin ng pag-asa, kung gusto natin ng matibay na kinabukasan, dapat nakabase rin tayo sa katotohanan. Father, napakadaling sabihin, sa buhay natin, paano natin ito ngayon makikita? Tamang-tama, Father's Day ngayon. Ang mga ama, ang napakalaking impluensya ng pamilya. At totoong-totoo, kung gusto nating baguhin ang lipunan, magsisimula tayo sa pamilya. Kaya kung ang mga ama ay makatotohanan, magkakaroon ng mga pamilyang makatotohanan at ang lipunan makatotohanan. Kaya nakalulungkot kapag ang ama naging impluensya ng bisyo sa mga anak. Kaya naninigarilyo yung anak, siyempre nakikitang naninigarilyo yung ama. Kaya merong bisyo
alak, sugal, babae, yung mga anak. Kasi nakikita roon sa ama. Pero congratulations kaagad kapag yung mga tatay nagsisimba, tulad ng naririto. Dahil isang malaking halimbawa na yon sa kabutihan ng isang ama ay nagsisimba, ng isang ama ay deboto ng Jesus Nazareno, na siya ay isa sa mga ihos. Malaking impluwensya na yon. Pero bantayan natin ha, hindi automatic na ikaw ay ihos, wala ng bisyo. Hindi automatic na ikaw ay nagsisimba, hindi na sinungaling. Kaya dapat ipanalangin natin lalo. Dahil kung nagnanais tayo ng lipunan na makatotohanan, dapat ang pamilya makatotohanan. At kung ang mga pamilya ay makatotohanan, nagsisimula yan sa ama na makatotohanan. Kaya ang panalangin natin lagi sa mga tatay, hindi lang naman humaba ang buhay, hindi lamang lumakas ang katawan, dapat ang pamumuhay din ay makatotohanan. Pinapahayag natin nung nagsugo si Jesus ng mga alagad, hindi lang sila binigyan ng utos na ipahayag ang mabuting balita. Binahagi ni Jesus, ipapadala ko sa inyo ang espiritu ng katotohanan. Dahil ang pagpapahayag ng pananampalataya nagsisimula sa katotohanan. Sa madaling salita, mga kapatid, ito ang tandaan natin. Walang sinungaling na magiging banal. Walang sinungaling na mayroong pagtunay na pag-ibig ng Diyos. Kaya't napakahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin, sa buhay ng mga tatay, sa buhay ng mga pamilya, sa buhay ng bansang Pilipinas, tayo ay maging makatotohanan. Amen.